So, during the pandemic na-stroke ako no'n, eh. So ito, tumabingi yung mukha ko. And siyempre mga accountants, kami affected talaga kami no'n kasi yung mga kliyente namin stress na stress, pati kami stress. Maraming nagsara actually, more than half ng clients namin at the time. Yun, kung gusto naman talaga nila makatipid sa taxes, meron namang way na legitimate. Yes. And we also have to contribute to the government. Pero siyempre, i-maximize natin yung incentives para naman, hindi naman tayo mahirapan as business owners. Yeah. Kaya ako rin natanong to Ate Jo kasi nung nag-i-start pa lang ako, takot din ako dyan eh. Kasi totoo yun, di ba? Pag hindi mo alam, matatakot ka talaga. Yes. Pero once na nalaman mo na siya, doon mo naman makikita, buti pala. Kasi before, nung nag-i-start pa lang ako ng business, ako pa yung mismo nagsasubmit ng mga papers. So, ako mismo gumagawa ng percentage tax. Kasi sabi ko sa sarili ko, bago ako kumuha ng accountant, gusto ko malaman to. Para at least, alam ko, hindi ako luloko ng accountant ko. Almost 2 years ko siyang ginawa. Hindi siya perfect actually. Nung nagpa-consult na ako sa accountant. Kasi totoo yun, nag-aaral ako ng YouTube lang talaga. Pero hindi ako consult talaga sa accountant. Kasi nga, meron ako mentality na bahalang accountant, bahalang retainers, ganyan. Without knowing, yung almost 2 years ko na yun, nung kinonsult ko yung accountant, nag-comply na ako, mas malaki pa yung penalty ko na sa gusto ko matipid. Yes. Nangyayari yan madalas.